Uy! Part 7 to 10 na ito. Nasa description o comment section ibang parts. Like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Isang araw, pinakita na lamang na pinagpapapatay nitong si Blade lahat ng kanyang friends, at maging itong si Baby Sophie ko nga ay walang nagawa at binasek lamang nitong ating bida. Hanggang sa kalaunan nga ay kinausap na nitong si Blade ang hari na may pekanan ng lahat, na noong nakaraan pa nga nais ipagamit sa kanila ang tinawag nitong virtual reality, na buong pagmamayabang nga na ibinida sa kanila at ito nga raw ay isang old school technology ng science na nagmula pa sa mga sinaunang tao. Dagdag pa nito na di na nga raw nila kakailanganin na gumamit pa ng mga pekeng espada para makipaglaban sa isa't isa at makakabuelo nga raw sila sa pagtitraining sa pamamagitan nito. Matira matibay nga raw kahit abutin man daw sila ng buong araw. Nainis naman nga itong si Blade at masyado nga raw makatotohanan at hindi na nga raw nila malaman kung ano talaga ang totoo sa hindi, at papaano nga raw kung totoo na pala at akalain ng iba na virtual reality pero edi nagkasaksakan kami ng mga friends ko nang wala sa oras ika na nga nitong si Blade. Napaisip naman itong hari kaya kalaunan ay pinagbigyan na lamang itong bida natin at pinalitan ng settings ng virtual reality. At nagbilin pa nga na kung sino man raw ang matira sa kanila sa training na ito ay maaaring gamitin ng virtual reality sa anuman nilang nais o gusto bilang gantimpala. Ano pa nga ba at ginanahan na nga itong si Leonard at tila may plano na sa virtual reality kung sakaling manalo ito. Ngunit binasek lamang nitong si Ernest na tila kinain na rin ang sistema nitong virtual reality. Kaunting eksena rin mula sa dalawang dalaga na ito na nakipaglaban sa dalawang binata na ito. Sayang screen time kaya rekta na tayo sa pagdating ni Ernest. Tila psycho na nga ang datingan nitong si Ernest na kanina pa hinahanap itong si Blade at gusto nga raw niya makalaban. At sakto nga raw nandirito na sila kaya makakabuelo siya. Di naman nga ito inatrasa ng bida nang lusubin na siya ng baliw na dalaga hanggang sa pangmalakasang mga was-iwas na nga ang ipinamalas nitong si Blade at kalaunan nga ay nagising na sila na hudyat ng pagkatalo niya sa mga ito. Tuwang-tuwa naman na nga ang hari at matagumpay ang aparato na kanyang paganap sabay binati itong si Blade na nagtagumpay sa kanyang pa-contest, samantalang ang iba ay di pa rin makaget over sa huling atake na ginawa nga raw nitong bida natin na di man lang nga raw nila naramdaman. Naiyak naman nga sa kahihiyan nitong si Ernest at di nga raw siya makapaniwala sa naging asal niya sa loob ng virtual reality, na ginatungan pa nga nitong si Blade na mas lalong kinaasar pa nga ng baliw na dalaga. Tawa-tawa nga lang itong hari hanggang sa siya na nga ang pagbalingan ng inis nitong si Ernest pati na ng iba pang estudyante hanggang sa kalaunan ay lapitan na nga ng ating bida ang aparato, na lubos pinagtaka ng hari at tila nabitin nga raw ata itong si Blade, pinagtaka pa nito at tila sinagad-sagad nga raw ni Blade ang settings ng difficulty ng virtual reality hanggang sa isalaksak na nga ng ating bida ang wire sa ulo nitong siraulo nang ma-experience nito ang ginawa nitong gulo. Binilin pa nga ni Blade kay Ate Sexy Terry na paulit-ulit itong ibalik kahit mamatay ito sa virtual reality na agad din namang nagets nito at bilang parusa nga sa siraulong loko-loko. Batsi na nga ang mga estudyante samantalang itong hari ay iniwan na nga nilang aligaga at kaharap na nga ang sandamakmak na halimaw na sa kanya ay bumulaga. Sa kanilang paglamon ay napansin naman na nga nila ang pagmomoment nitong dalawang binata, na ayon nga dito sa bida natin ay dahil nga raw sa natalo ito nila kapegatas. Tanong naman nga itong si Ernest sa kung paano raw ba nanalo sila Claire at Jessica, na sinagot naman ang walang kutsa-kutsara nitong si Blade na dahil lumakas nga raw itong dalawa dahil sa training samantalang ang dalawang binata ay petiks-petiks lang sa training kaya ayon durog ang dalawang itlog sabay walkout na nga lang ang dalawang lalaki nang marinig ang mga ito. Masyado nga raw harsh itong si Blade na pinabulaanan naman nito't kailangan nga raw nila itong marinig at para rin daw naman yun sa ikabubuti nila. At syempre, mawawala ba naman pa service na naman sa anime na ito kung saan may pa hot spring na ganap na naman itong hari na kung tawagin nga raw ay Thermae. Agad pinuntahan naman nga ng magkakaibigan ang nasabing Thermae na siyang agad bininyagan na nga ng mga ito. Kanya-kanyang pwesto na nga ang mga ito sa paliguan hanggang sa lumutang na nga rin itong si Marie na pinagtaka nitong si Blade at di raw siya si Mao ngayon, paliwanag naman ni Marie na delikado raw kung si Mao ang papalabasan niya dahil sigurado raw walang swimsuit sa babaeng iyon at maghuhubad nga raw yun. Todo posang nga rin itong si Jessica na lubos kinalibog nitong mga hayok samantalang ang dalawang taluna na ito ay di pa rin matapos-tapos sa pagmomoment nila.
Lumutang na nga rin itong si Ernest na may patwalya-twalya pa nga raw na lubos kinontra na nga nitong Meniakis na hari at bawal nga raw ang mga nakatikip sa Thermae na pinagawa niya habang binebandera ang sandatang walang bala, abat sumangayon naman nga agad ang mga kalalakihan sa dada ng hari at pinaglalaban. Bumanat na nga rin itong si Jessica at ano pa nga raw ang kinahihiya nitong si Ernest sa bawat episode habadera naman raw ito so ano pa nga raw ang bago at patakip-takip nito ngayon, hahaha. Dumagdag na nga rin itong si Claire at swimsuit lang naman daw arte-arte nga raw nito. Gatong pangang muli itong hari hanggang sa batukan na nga ito ni Ate Sexy Terry nang matigilan na sa kamanyakan nito at siya na ngang humingi ng tawad para sa hari. Kalaunan ay nagtanggal na rin itong si Ernest ng kanyang tuwalyang pab-ibing hype kala mo naman kay ganda niya. Nilapitan na nga rin nila Claire at Jessica ang kanina pa nagmo-moment na mga binata para nga mabalik na ang mga moral nito ngunit tila mas nasaktan pa na mag-sorry na nga ang mga ito't nanalo nga raw sila sa kanila, kaya naman kinagabihan ay mismong si Blade na nga ang kumausap sa dalawa, at dito nagkabukingan na nga na kaya pala ayaw matalo ng mga ito sa dalawang dalaga ay may mga gusto pala ang mga ito dito. Kwento na nga ang dalawa sa kung ano-ano ang nagustuhan nila sa dalawang dalaga hanggang sa umeksena na nga itong si Ko na kanina pa pala nakikinig sa kanila at sinabing simple nga lang raw ang solusyon sa mga problema nila, at iyon nga raw ay ang magpalakas, dahil sa malalakas nga raw na attract ang mga babae. Nagustuhan naman ng dalawa ang iminungkahi nitong si Ko at dito nagka-interes na nga kung papaano nga raw sila lalakas, ayon naman kay Ko ay simple nga lang raw, at iyon ay ang magpa-training nga raw sila kay Blade. Samantala, naging sentro rin ng pag-uusap ng girls ang pagmo-moment ng dalawang binata at paglayo nito sa kanila. At bakit raw ba masyadong big deal ang pagkakatalo nila rito at masyado nga raw mga pab-ibi ang mga ito. At habang nag-iisip nga ng solusyon sa dalawang itlog na kapon ay eksena na naman nga itong si Ko at simple nga lang raw ang solusyon sa mga problema nila. At kagaya nga ng sinabi nito sa mga lalaki ay magpalakas nga raw sila at sa mga babaeng malakas nga raw na a-attract ang mga lalaki. Pinagtaka naman ng dalawang dalaga ang iminungkahi nitong si Ko at wala nga raw silang gusto sa mga ito para gawin nila iyon. Ngunit di rin naman daw sila okay na ganito ang sitwasyon nila sa boys. Kinabukasan ay wala naman nangang sinayang na oras ang dalawang binata at nag-training na kasama ang ating bida. Seryosong-seryoso na nga ang mga ito na maging mga lablab nila ay di pinapansin sa daan hanggang sa dumating na nga ang araw kung saan muli silang masasabak sa virtual reality. At dito muli na ngang nagharap ang mga love life nating mga karakter. Una na ngang bumanat itong sila Jessica ngunit nagawang sabayan ng dalawang binata, nagulat pa nga itong si Ernest at lumakas nga raw ang mga ito sa pangangalaga nitong si Blade ngunit kalaunan ay nagpasabog din ang dalawang dalaga at tila tinuruan nga rin daw nitong si Ernest sa pakikipaglaban. Bagamat effort sila kuya mo ay olats peren ang mga ito sa lakas ng dalawang dalagang minamahal ng mga ito. Sa huli ay nagkamayan na nga ang dalawang panig at nagpasalamat ang ating boys at sineryoso nga raw sila nitong dalawang chicks, at pinangakong mas magpapalakas pa nga raw. Ngunit may pasaring peren at nagpaturo nga raw sila ng spell sa kapwa nila mga babae kaya madaya nga raw. Nabwisit naman nga itong si Ernest at ano raw ba unfair doon tinuruan nga raw sila nitong si Blade, dagdag pa nga nito na kailangan pa ba dapat mas maging malakas sa taong gusto mo para lang masabi mo rito nararamdaman mo. Sabay sagi pa nga ng tingin sa bida natin at iyon daw ang tunay na unfair. Dami na naman dada ni Ate Habadera. Like at subscribe na lang guys. Salamat, hihi. Isang araw, isang misteryosong robot na nga ang namataan nila sa kanilang eskwelahan ang lubos nilang kinawilihan. Ayon naman kay Sophie ay isang linggo na nga raw itong nakatambay dito na tila may hinihintay nga raw. Sabay dito nagpakita na nga ng imahe nitong si Blade na tila nagpapahiwatig na si Blade ang layon nito. Dahil nga rito ay agad naman nangang sinamahan ng mga dalaga ang cute-cute na robot kung nasaan ang bida natin. Ngunit sa gulat nila ay bigla na lamang itong inatake ng ating bidang lalaki nang walang pag-aatubili. At ayon, wasak ang kawawang robot sa tabi. Nabwisit naman nga itong si Ernest at bakit daw ba basta-basta na lang binanata nito ng ating bida na dumpensa nga rin at delikado nga raw ang mga ito na tinawag nitong isang guardian. Huwag nga rin daw sila mag-alala at may kakayahan ang mga itong i-repair ang kanilang mga sarili na mas dapat nga raw nilang ikabahala. Kalaunan nga ay siyang tunay nga ay okay na itong muli ngunit ngayon ay nag-anyong chicks na. Na ayon dito ay binase niya sa kagustuhan ng mga lalaki sabay tanong kay Blade kung nagustuhan daw ba nito ang itsura niya. Ano pa nga ba at walang talab ang kurba ni bagong lablab sa isip bata nating bida. Abat muli na naman ngang binanata ng bida natin ang tila aatakihin din kasi siya ni BB Cute Cute Robot at ayon,
Durog na naman si ate mo. Wala naman nangang nagawa ang mga girls sa kapreningan nitong bida natin at sunod-sunod na atake na nga ang ibinigay sa bagong tagpong durog na kalaban. Bandang hapon nga ay muli na namang nabuo si Ate Robot ngunit pinigilan na nila Ernest itong si Blade na muling atakihin ang robot sa gilid, at tila di naman raw delikado ang kanina pa pinag-iinitan nitong si Blade. Bagamat kontra dito ang ating bida at delikado nga raw ang mga guardian, at maging ang mismong dalagang robot na nga mismo ang nagsabi na nandirito nga raw siya para puksain ang ating bida, ay tila tumatagos lamang ito sa tenga ng mga tanga at niyaya pa nga ang robot na sa kanila ay sumama at maging kaklase nila. Feeling close na nga rin lalo na itong si Claire na tinawag na ang robot na Iona at ito nga raw ang nakasulat sa dibdib nito, na pinabulaanan naman ng cute-cute crush kung robot na 10NA nga raw ang basa nito at for short nga raw ng model number niya. May kakulaitan din talaga itong si Claire at tinawag parent itong Iona at iminungkahi na naman na kung nais nga raw matalo nitong si Iona ang ating bida ay maaari nga raw nila siyang matulungan. Sabay abot ng kamay niya na kinasa na nga rin itong si ate cute-cute Iona at tila nagustuhan ang iminungkahi niya. Agarang meeting na nga ang naganap kung saan kasama na nila itong si Iona kung saan pinag-usapan na nila kung papaano masusupil nga itong si Blade. Napatanong naman nga sila sa kung bakit si Blade nga raw ang target nito at dito nagkwento na nga rin itong si ate Iona. Ayon dito ay basta na lamang raw kasi pinasok ni Blade ang kanyang intimate zone ng di lang isang beses at paulit-ulit pa nga raw. Nakinablush na nga ng ating mga dalagang tagapakinig sabay titig sa bida nating nagulat at napatindig. Depensa naman nga itong bida natin na ang ginawa niya lamang daw ay ang mag-trespass at hawak nga raw niya ang master key na hiniram nga raw niya mula sa hari at hindi ang maduming iniisip ng mga kaibigan niyang sa kanya ay nakatitig sabay sa smerisip. Dagdag pa nga nitong si Blade na nagtungo lamang nga raw siya doon dahil nais niya lamang mag-research tungkol sa espada nga nitong si Ernest na si Asmodeus na nagpablush na naman nga sa asyumerang dalaga. Ngunit nagpatuloy peren nga sa pagkikwento itong si Iona na di lamang daw nga iyon ang pagkakataon na ginawa iyon ng ating bida bagkus ay 28 beses nga raw lahat-lahat sumatotal, pinag-chop-chop-chop nga raw siya nitong si Blade at dinurog ng tila isang paminta. Bagamat subok pinagtatanggol ang sarili niya sa mga akusasyon ay wala namang magawa ang ating bida at kay Iona kampi ang mga dalaga, kaya dito napa-walk out na lamang ang ating bida. Sinundan naman ito ni Sophie habang nagdadadabog na ginawa niya lamang nga raw yun sa library dahil kailangan niyang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang isang great hero. Tsaka di naman raw maano itong sila Iona dahil nakaseparate daw ang kaluluwa nito sa ibang lugar kaya para sa kanya ay okay lang daw kahit pagwawasakin niya mga robot nito. Ito na nga rin ang naging topic nila sa kanilang meeting-meetingan na kinablush na naman itong malandi at nagets na nga raw nila itong weird na si Blade. Mahihirapan nga raw silang talunin si Blade ika na nga nitong si Boy Labo kaya naman dito na ibinida ni Iona ang sexy yummy body niya, na ayon nga raw sa naging obserbasyon niya ay mas maganda nga raw ang treto nitong si Blade sa mga chicks. Bigla na namang singit nga itong si Boy Labo at may bagong planong iminungkahi sa kanila, na tinawag nitong stand-alone complex, kung saan direct ang ilagay na nga raw nila ang soul nitong si Iona sa katawang robot niya ngayon. Nagtaka naman sila Ernest at pinag-alala na ibig sabihin nga raw noon ay mawawala na ang pagiging indestructible niya. Yun nga mismo ang plano natin ika na nga ni Boy Labo at titignan nga raw nila kung titirahin peren siya nitong si Blade kahit alam na nito na maaari na iyong ikamete nitong si Iona, huwahahaha. Agad isinakatuparan na nga nila ang labanan nila Blade at Iona, kung saan sinabi na nga nitong si Iona na di na siya indestructible at nasa DDST na sa katawan na nga raw niya ang kanyang soul kaya kung sakaling mawasak nga raw siya nitong bida natin ay deads na talaga siya. Nalubos kinagulat ng mulat nating bida. Wala naman nangang inaksayang oras itong si Iona at agad binanatan itong si Blade, sabay sunod-sunod na suntok na nagpatilapon na nga sa hapon, ngunit ng bandang riribat na sana ang ating bida ay nagdalawang isip ito dahil na rin sa sinabi ng kalabang dalaga, kaya naman naghami-hami wave na lamang ito. Sa kasamaang palad ay wala itong epek sa robot na walang mek-mek kaya sinamantala na ito ni ate mong wala stick kung pamitik sabay ayon, bagsak si kuya mong tanging nabanggit ay ek-ek. Masyado nga raw malalakas ang atake nitong si Blade na naging sanhi ng pagkatalo nito ngunit pinabulaanan ng bida natin at sadyang di nga lang raw siya binigyan moment nitong si Iona na makarebat man lang. Ngisi na nga lang si ate Iona at tinanong kung suko na nga raw ba itong si Blade, na agad din namang sumangayon ng walang tanong-tanong.
Lubos na tuwa naman nga ang nadama nitong si Iona sa pangmalakasang cheer sa kanya ng mga tagapanood na sa laban nila ay nakapanood. Sa kabila ng pagkapanalo nito ay napansin nila na tila may kalungkutan at namumroblema ito. Hanggang sa magkwento na nga itong si Iona na sa mga panahon raw na ganito ay humihingi siya ng gabay sa tinawag nitong mother, na ayon nga dito kay Boy Labo ay maaaring ang tinutukoy nito ay ang mother computer nila. Dito raw kasi siya kumukuha ng utos kapag may tapos na siyang mission ngunit namumroblema at wala nga raw siyang makuhang connection dito at tila nakablock siya, na maaaring resulta nga raw ng ginawa niya ngayon. Sobrang down nga raw siya sa ngayon at wala daw sa kanyang nagmamanda. Sabay nagpabibi na nga ng may pesagi ng tingin at nagpa-cute sa ating bida. Sa una ay ayaw pa nga nitong bida natin hanggang sa magdrama na naman nga si Ate Iona na may timer nga raw na nag-activate sa kanya simula nung magsolo na nga raw siya. Nalikas nga raw sa mga guardian kapag wala ng supervisor, at self-destruct program nga raw na naka-install sa kanila. Kinumpirma naman nga ito ni Boy Labo habang todo nakalayo ang lahat sabay banat na naman nga ni Ate Iona na huwag nga raw sila mag-alala dahil lalayo naman daw siya kung sakaling sisibog na siya. Ano pa nga ba at wala naman nang naging choice itong si Blade kundi tanggapin na lamang ang gusto nitong si Iona na gawin siyang master nito. Abat mapapasana all ka na naman may pa-maid outfit na nga itong si Iona na sinimulan na ngang pagsilbihan itong si Blade. Walang ano-ano'y bigla na nga lang lumutang itong si Sophie na tila nagseselos na nga at inagawan na nga raw siya ng papel nitong si Iona, pati raw ang pagsunod niya sa mga utos nitong si Blade ay enapalan na nitong si Iona na may pang-usong-uso na nga sa gilid at nagseselos-selos din sas ewan ko na lang Blade. Nabwisit na nga itong si Sophie at pati raw mga ekspresyon niya ay inaagaw nito at dito na nga nagkainitan ang dalawa. Naipit na nga ang bida natin sa dalawang dalagang hayek sa utos ng ating bida na nagbabanata na nga kung sino raw mas deserving sa master nila na si Blade. Blade itabi mo, ako na, haha. Mula sa damit, hanggang sa labanan ay todo naglabanan na nga ang dalawang dalagang nag-aagawan sa iisang lalaking mukhang ewan, hanggang sa makatikim na nga ang mga ito ng batok mula sa bida natin na nabwisit na sa dalawa. Aces ba sana all pati ba naman sa pagligo ay nakabuntot sa kanya ang dalawang ito na sa kanya ay nag-aasikaso. Maging sa pagtulog nga ay ayaw paawat ng dalawa na nagbabantay na nga sa kanya, wala naman nang nagawa ang bida natin kundi pinabayaan na lamang ang dalawang dalagang sa utos ay bitin. Kalaunan ay nagkaroon naman na nga ng heart-to-heart talk ang dalawa tungkol sa pagiging mag-isa nila sa buong pagkakataon na ito hanggang sa dumating nga raw sa eksena itong si Blade na naging rason para magkaroon sila ng panibagong perspektibo sa kanilang mga buhay-buhay. Tila parehas nga lang ang kanilang naging nakaraan na nagbigay daan nga para magkasundo na ang dalawa, samantalang ngiti naman nga ang hatid nito sa bida natin na gising pa pala at nakikinig sa dalawa. Friends na nga ang dalawa ngunit kinalungkot nila nang makita na di parentum itigil ang timer nito na nangangahulugang magse-self-destruct pere nito. Iminungkahi naman nga nitong si Iona na kung sakali ay nais niya na lamang makasama ang kanyang mga bagong tagpong mga kaibigan hanggang sa huli bago man lang siya mawala na lubos kinabahala na nga lalo na ng ating bida. Agad nagsagawa na nga sila ng pedespedida dito sa ating cute-cute na robot na nag-aalala na nga at kung okay lang ba daw na nandoon siya sa kabila ng panganib na maaari niyang maidulot sa kanila na pinabulaanan naman nga nitong si Sophie na e-enjoy nga lang raw ni Iona at huwag na masyadong mag-alala. Party-party na nga sila na lubos nagbigay ng ngiti dito kay Iona samantalang itong si Ernest ay nagtataka dahil wala nga raw ang ating bida. Sa mga natitirang oras nga nitong si Iona ay humiwalay na ito sa kanila at dito ibinahagi ang tuwa at pagpapasalamat niya sa mga bagong tagpong kaibigan lalo na dito kay Sophie na naging bestie na nito. Ipinabatid din nito ang takot niya na mawala sa mga huling segundo nito hanggang sa natapos na nga ang timer. Ngunit sa gulat nila ay walang pagsabog na naganap, sabay habadera na naman ay gumanap ng lumutang na nga itong si Blade mula sa baba. Nabwisit na naman nga itong si Ernest habang itong si Blade naman ay nagpaliwanag na nanggaling nga raw siya sa mother na tinukoy nitong si Iona at doon nakiusap, at siyang tunay nga ay kinumpirma nitong si Iona na may connection na silang muli ng kanyang mother na lubos na nga nilang kinatuwa dahil wala ng self-destruct na magaganap. Iyak na nga itong si Iona sabay dinambahan si Blade sa tuwa at pagpapasalamat. Advance pasasalamat na rin po sa like at subscribe lods, salamat! So ayun na nga, balik normal days na naman ang mga ito kung saan dumagdag na nga itong si Iona sa mga estudyanteng di manalo-nalo dito sa OP nating bida sa kanilang training,
Lubos pinagtaka na nga nila na natira pa itong si Leonard na nakatanggap na nga ng samet-saring pasaring mula sa mga kasamahan nito na kesyo buhay pa pala ito. Banat pa nga nila na hinuhuli raw kasi ni Blade ang mga walang kwenta sa huli. Nalubos dumurog na nga sa pagkatao nitong si Leonard hindi pa man nga nagsisimula laban nila ni Blade. At siyang tunay nga ay walk out na lang sila ng mad-apa lang ito sa ginawa nitong atake sa ating bida-bida. Niyaya na nga lamang ito ni Blade na kumain habang itong si Maria ay nakatingin sa malayo at tila naaawa dito kay Lampang Leonard. May pa-shower scene pa nga ito at tila may minumuni-muni habang itong si Leonard ay nagmumuni-muni rin sa kanyang kwarto at iniisip na sadyang wala talaga siyang pan-apat sa lakas ng ating bida. Ngunit kung sakali nga raw na matalo niya ito ay siguradong papansinin na nga raw siya ng lablab niyang si Ernest. Kinabukasan nga ay kinausap nitong si Maria ang ating lampang Kuya Leonard at kung okay lang ba dito na laging natatalo nitong si Blade. Ramdam nga raw niya ang frustration nito na matalo ito dahil naramdaman niya na rin daw ito. Nakita nga raw niya ang pagpupursigi nitong si Leonard na lubos nagbigay lakas ng kumpiyansa na nga sa bobo. Dito na nga lumutang mula sa kung saan itong si Boy Labo na binara ang kanilang usapan at puro nga lang sila mouth at istorya, kung nais nga raw nila ng solidong plano para matalo ang mangtangang pagkalakas-lakas na gagong bida-bidang bobo ay kakailanganin nga raw nila ng pangmalakasang tulong mula sa kanya, abat may pamiting na nga ang mga ito sa pangunguna nitong si Leonard na chairman ng kanilang pulong, kung saan nag-ipon-ipon na nga silang lahat na nais matalo ang ating bida. Dito na nga sila nagpalitan ng mga ideya sa kung papaano nila matatalo itong si Blade, cha-cha-cha-cha-cha basta yun na yun. So ayun na nga, agad na nga nilang sinimulan sa pamamagitan ng paggamit ng Lance Embies na espada nga raw na forte nitong si Blade ngunit sa kasamaang palad ay Olat Speran, na kinawasak pa nga ng pinakaiingat-ingatang lance nitong si Leonard. Sumunod nga ay ang pag-atake nila dito habang ito ay natutulog. Ngunit olats na naman at nagbabantay pala rito si Iona kaya ayon, sunog si ate mong maitim pa sa utong. Muling sumubok na naman nga itong si Bob Ong Leonard ngunit kumain lamang ng alikabok mula sa lance niyang Burnok. Maging si Mao ay sumabay na rin sa trend ngunit olats din talaga. Maging itong si Bibi Sophie ko dati ay nawala ang ganda at sinupalpal sa mukha, haha. Maging Jack and Poy nga ay pinatos na ng mga ito ngunit sa Jangwa Epek talaga nagmumukha lang silang tanga. Nawawalan na nga ng pag-asa ang mga ito habang ang iba ay nakalimutan na nga kung para saan daw ba ang ginagawa nila. Ngunit sadyang nag-aapoy talaga sa kadesididuhan itong si Ernest na matalo ang ating bidang loko-loko. Hanggang sa dito na nga nila mapagtanto na sa nakaraang laban nito kay Iona ay sumuko ito na nagbigay sa kanila ng panibagong ideya. Na-hostage nga raw nila itong si Iona na kinalungkot nitong si Leonard at taliwas sa kanyang prinsipyo. Na kinabwisit na nga nitong si Ernest at wala na nga raw siyang pakialam, na kung kailangan niya nga raw uminom ng tubig kanal ay gagawin niya matalo lamang itong si Blade. Isang araw nga habang nasa klase sila ay bigla na lamang may mga misteryosong lalaki na pumasok sa kanilang classroom na itago na lang natin sa pangalang Leonard and Friends na nagpakilalang mga terorista nga raw. Habang nagtataka itong bida natin sa mga nangyayari ay binubulungan na nila Leonard si Ate Nurse na makisakay na nga lang raw sa kanilang paganap at may rason nga raw sila. Umalis na nga rin ang ibang mga estudyante as per utos nga ng mga terorista kuno sabay pab-ibi na nga nitong si Ate Nurse bilang pagsakay sa trip ng mga ito. Abat na wala na nga sa karakter ang mga ito at nag-agawan na sa pagiging hostage at nainggit nga sa ganap ni Ate Nurse. Since tanga-tanga nga itong si Blade ay wala pa rin itong ideya sa mga nangyayari hanggang sa mag-walkout na nga lang si Ate Nurse at pumalit na itong si Ernest na damang-dama ang pagiging hostage. Sabay humingi na nga ng tulong sa bida nating nagtataka. Bagamat todo effort ang ating girls sa kanilang mga ganap ay wala talagang effect sa ating bida-bida hanggang sa kalaunan nga ay tawagin na nito ang tatlong itlog at nakilala na nga niya ang mga ito sa kabila ng mga maskarang suot nito. Ayun nga dito kay Blade ay simula pa nga lang raw ay alam niya ng sila Leonard ito at lubos nga raw niyang pinagtataka ang mga pinaggagawa ng mga ito. Nang mapansin nila na tila naguguluhan pa rin itong si Blade at tinatanong kung bakit nila hostage ang mga babae ay pinagpatuloy na lamang ng mga ito ang pinaggagawa nila makuha lamang ang matamis na pagsuko nitong bida natin sa kanila. Kung ano-ano pang ang mga ganap nagkasampal-sampal pa si Kuya extra mapush lang itong bida natin na sumuko sa kanila hanggang sa iwinasiwas na nga lang nitong bida natin ang espada niya bilang sagot sa kunong sigalot. Sabay ayon, tanggal ang saplot ng tatlong Bob-ong supot, haha. Abat ayaw peren talaga paawat nila Ernest at tinangka pa talagang manlaban ngunit ganun din at olats peren talaga hanggang sa huli.
Ngunit talagang walang sekuan at pinakita peren na buo peren ang grupo nila na layong talunin ang bida nating Eneng. At syempre, papaawat din ba ako naman ligaw sa inyo na mag-like at subscribe, support naman dyan Lods, salamat, hihi. Matapos hamupa ang gigil ng mga ito sa bida natin ay napansin naman na nga nitong si Ernest na tila di pamilyar si Blade sa pag-celebrate at kung ano raw ba ang birthday, kaya naman kinausap nito ang ibang tropa nila ukol dito, at ayon nga dito kay Ate Kabayo ay maging sila ay di alam ang eksaktong edad at kaarawan ng ating bida, ibinahagi rin nito na natagpuan nga raw nila dati itong si Blade na medyo malaki na at may hawak na espada kaya Blade nga raw ang pangalan nito. Natawa naman ang mga ito at kung sakaling Batuta nga raw hawak nito nung mga panahong iyon ay Batuta raw sakali ang naging pangalan nito. Dito na nga napaisip itong si Ernest na alaya ng something special itong si Blade bilang paggunita ng kung sakali ay kaarawan nito. Hanggang sa dito lumutang na nga lang sa likod niya itong hari na patawa-tawa na naman at nakisawsaw sa kanilang usapan, at narinig nga ang tungkol sa tonkatsu curry na nais nilang ibigay sa bida natin. At dito iminungkahi na pwede pa nilang mas i-level up ang tonkatsu curry na ibibigay nila dito. Ano pa nga ba at sinamantala na naman ito ng hari para dalhin sila sa isang lugar na magsisilbing training ground nga raw nila bukod pa sa sekretong layon nila. Nakalulan nga ito sa ilalim ng kaharian at magbubukas nga lang raw muli ang pinto kung magagawa nila ang mga nakaatag na kondisyones nitong hari. Isinalaysay na nga ito ni Ate Secretary at iyon ang kumonsumo sila ng sumatotal na 11 bilyong calories na nangangahulugang 100 milyong calories sa bawat isa sa kanila. Bagamat na bahala ang ating bida at delikado raw ang lugar na ito para sa kanila ay lubos pinagtaka na nga nito ang kadesididuhan nila Ernest at tila G na G sa hamon ng hari. Agad na nga silang nag-set up ng camp sa naturang lugar with matching costumes pamala Tarzan X at sinimulan na ring manghunting ng mga hayop. Kalaunan nga ay nakahuli na sila ng isang dambuhalang animal na agad na nga nilang dinala sa kampo nila rekta luto a la fiesta. Kanya-kanya nga rin sila ng toka maging itong si Ayona ay naghahasa ng itak, at talagang pinanindigan na ang pagstay nila sa lugar na yon at tila isang nayon na talaga sila. Syempre mawawala ba naman pa service ng anime na ito kung saan sinundan na nga nitong si Ernest sa paliligo itong si Blade, sabay nag-topless sa tabi nito't sana all. Huwag nga raw tumingin itong si Blade Eddie sana di ka nagtanggal ng pantaas mo plus sana di ka kasi dyan naliligo landi mong hype ka. Dito na nga rin napansin nito ang peklat ng ating bida sabay tinanong na nga ito kung kumusta ang naging kabataan nito. Kwento naman nga nitong si Blade ay nabuhay nga raw siya na laging nakikipaglaban araw-araw at iyon na nga raw ang naging sistema niya simula pa noon ang makasurvive sa buhay niya. Habang nagkikwento nga ito ay kung saan-saan na napupunta kamay nitong si Ernest at nang bandang dumadamoves na nga ito ay siya nang bigla na lang paglutang nitong si Claire at dinambahan ang dalagang di na nahiya at may kamanyakan sabay blush-blush na naman kuno at nahihiya. Nawili na nga ang mga estudyante at nasanay na sa pagtira sa ginawa nilang nayon sa layon nga nila na pag-abot ng target calorie consumption na iniatas ng hari. May pa-update na nga itong si Ayona na umabot na nga raw sila sa 47% ng kanilang target at aabot nga raw sila sa schedule na target nila. Dito na nga muling nagpakita ang hari na tuwang-tuwa sa naging resulta ng mga paganap niya at tila okay raw ang nagiging takbo ng training ng bawat estudyante. Dahil nga dito ay muli itong nagbigay ng special challenge sa kanila sabay nagsaboy ng mga papel na naglalaman ng ingredients na kailangan nga raw nilang hanapin. At nang makita na nga ito ng mga estudyante ay tila nag-iba ang aura ng mga ito at naging mga seryoso, na nag-iwan na nga kay Blade na nagtataka. Una na nga nilang nahanap ang may kabastusang animal na repolyong ito. Riribat na sana itong si Ernest at inatake nga sila ng galit na repolyo hanggang sa pinaalalahanan na nga ito ni Sophie na kailangan raw nila ang repolyo ng hilaw at di pwedeng sunog. Nagtaka na naman nga itong si Blade at bakit daw ba kailangan nila ito ng hilaw na nagkatulak-tulak na nga't paarang-harang sa daan. Kalaunan ay natalo na nga nila ito na lubos pinagtaka na naman ang ating bida at bakit raw ba hype na hype ang mga ito. Sunod nga nilang hinarap ang boksingerong mais na ito na pinangunahan na nga nitong si Blade, ngunit pinigilan nila Sophie at di nga raw nila ito pwedeng patayin bagkus ay kailangan lamang pagurin, na tamang paraan nga raw ng pag-harvest nito base sa libro na dala nila. Nakipagsabayan na nga itong si Blade hanggang sa napagod na nga ang mais, ngunit sa kasamaang palad ay nalaspag din ang ating bidang nabugbog. At kung ano-ano pang ang ingredients na hinango na nga ng mga tropa nitong si Blade kagaya ng kamatis, sili, at maging ng mga nangle-laser na sunflowers na ito,
Di nga rin nagpahuli ang mga karot na ito na may sumpang araw pag binunot ng mga tao at grabe makasigaw. Kaya naman nagpresente na itong ate sexy robot nating si Iona na siya ng araw ang bubunot at wa-epek nga raw sa kanya ang mga sampat di nga raw siya tao. Kalaunan nga ay nagtagumpay na sila sa pagkuha ng mga ingredients na kailangan nila at ibinyahe na ito sa kanilang kampo. Happy-happy na naman nga itong hari at naging matagumpay nga raw ang mga ito sa binigay niyang hamon sa kanila, at lubhang natuwa sa progress nga raw ng training ng mga ito at nagpasalamat na rin at sa wakas nga raw okay na ang populasyon ng mga halimaw na tanim sa lugar na ito. Dito na nga rin ibinalita nito na bukas na nga raw ang magiging huling parte ng kanilang challenge. Kinabukasan, agad na nga nilang hinarap ang hari nga raw ng lugar na ito at tinatawag na Beast King. Ito nga raw ay sadyang malakas ngunit sulit naman daw at sadyang malasa na pagkain, samantala, patawa-tawa na naman nga itong ayahay na hari na nanonood sa malayo sabay nag-cheer nga rin itong si Ate Kabayo sa kanila. Bandang paporma pa nga lang sila maging ang Beast King ay lubos na nga nilang kinagulat nang mawala na nga lang itong parang bula ng banatan ng isang mas malaking halimaw pa na bigla na nga lang lumutang sa likod nito. Habang ang iba ay todo ang gulat ay ngiti naman ang hatid nito sa hari at bagamat plano nga lang raw nila ay karne ng Beast King ay blessing in disguise nga raw ang mas makalidad na karne ng tinukoy nitong behemoth. Tila si Blade nga lang ang nabahala sa pagdating ng di inaasahang halimaw dahil ngiti rin ang binigay nito kila Ernest nang malamang mas okay ang karne nito kumpara sa namayapang Beast King. SS na nga agad itong si Ernest habang ang iba ay nagsibato na rin ng kani-kanilang atake. Todo effort na nga ang mga ito at sunod-sunod na atake na ang pinaulan sa kalabang halimaw ngunit sadyang may kalakasan ang behemoth at wa-epek ang pinagbababato nilang atake dito. Ribat na nga si Kuya Behemoth ng pangmalakasang hami-hami wave na siyang hinarang na nga nitong si Leonard gamit ang shield niya. Ngunit namumroblema pa rin sila dahil wala silang pan-apat na atake dito, hanggang sa nagka-ideya na nga itong sila Blade at Mau kaso ay kakailanganin ng at least 30% ng lakas nitong si Blade, ngunit sa ngayon ay 15% pa lamang ang pwede niyang magamit ayon na nga rin kay Ate Nurse kundi ikamamatay niya. Kaya naman iminungkahi nitong si Blade na tulungan siya muna nitong si Mau at sa kanya na muna pansamantala ipapasa ang iba niyang enerhiya. Nabagala naman nga itong si Mau kaya dumamoves na nga rin ito at hinalikan ang ating bida nang mas mabilis nga raw ang pasa nila ng powers. Nagselos naman ng mga 1 second itong si Ernest sabay inayos na nga ang nalolo niyang bra hanggang sa muli na nga nilang binaling ang atensyon sa sanhi ng lahat ng Komosayon. Pangmalakasang gravity chuchu na nga ang binira nitong si Sophie habang laser chuchu naman ang binanat nitong si Iona nang mabigyan ng oras sila Blade at Mau. Maging classmates nila ay tumulong na kahit kilati lamang ang hatid nito sa dambuhalang behemoth habang nag-oorasyon na nga itong dalawa at iniipon ang enerhiya sa espada nitong si Ernest, isang dambuhalang mahiwagang espada na nga ang nabuo sa pinaghalong kapangyarihan nila Mau at Blade sabay sumigaw na ng Waa, Holy Demon Blade. At ayun nga, hati si Kuya Kalabang Behemoth nang di man lang nakaganti. Dahil nga sa mga kaganapan ay lubos na pagod na itong bida natin na nahiga na nga sa legs nitong si Mau. Sobrang gutom na nga raw siya hanggang sa nakatulog na nga ito nang di niya namamalayan. Nang magising nga itong si Blade ay good news naman ang naging balita ni Ate Nurse at nadagdagan na nga raw ng 3% ang limit niya kaya 18% na ang lakas niya ngayon. Na pinagtaka naman ang ating bida at bakit daw di bumaba. Maaaring dahil nga raw iyon sa mga training nila sagot naman ni Ate Nurse. Kumain na raw ba ito ika na nga nito kay Blade na siyang agarang nagpatakbo na nga sa bida natin at di pa nga raw siya kumakain, at nang makarating na nga siya sa kantin ay lubos kinagulat nito nang bumungad sa kanya ang mga confetti. Sabay binati na nga siya ng mga ito ng happy birthday. Pinaliwanag naman nga ng mga ito ang naging pagpaplano nila sa kung ano ang ibibigay sa kanya sa birthday niya. At ito na nga raw ang napagdesisyonan nila na mula sa ideya nga raw nitong si Ernest. Binuksan na nga nila ang kanilang surpresa at dito na nga bumungad kay Blade ang espesyal na tonkatsu curry. One of a kind curry nga raw ito dahil nagmula pa ang mga ingredients sa nakaraang adventure nila na sadyang matataas na kalidad na sangkap lamang ang ginamit na lubos kinamangha na nga nitong si Blade, maging ang hari nga raw ay tumulong sabay entrada na nga sa eksena nitong hari. Nang tikman na nga ito ni Blade ay pilit pagpigil ito sa damdamin niya at luha na nangangatog na sa kanyang muka. Ayaw niya nga raw umiyak dahil may nakapagsabi sa kanya dati na hindi raw dapat umiiyak ang lalaki, na pinabulaanan na nga nitong hari at wala nga raw masama umiyak lalo na sa okasyon na tulad nito at ipabatid ang damdamin. Sa ngalan nga raw niya, ang hari, Gilgamesh Soulmaker,
ay binabawi na nga raw niya ang anumang nakaraang sinabi niya na di dapat umiiyak ang lalaki, hanggang sa dito na nga bumulwak ang iyak nitong si Blade na lubos nagpapasalamat sa lahat, at sa loob-loob niya ay lubos ang tuwa dahil sa unang pagkakataon nga raw ay naramdaman niyang pinanganak at buhay siya sa mundo. At para happy lahat, like at subscribe ka na Lods, salamat po, hihihi.